pag-uusapan naman natin ngayon, yung ilang mga maaaring yung makaka-relate yung ibang mga magulang dito, dahil ganito ang ginagawa natin, ilang parenting mistakes na hindi nyo alam na yung pala ginagawa na natin, yung mga ganyan, Bilang magulang. Hindi pala natin alam. Oo, sino ba namang magulang, mga abay, ang hindi gagawin ang lahat para sa kanilang mga anak. Sabi nga, you try your best as a parent or as a parent, mga abay. Mahal natin ang ating mga anak unconditionally. Yes, so kaya nga, talagang naglalaan tayo ng oras ng panahon para po sa kanila. Karamihan, nagbibigay ng mga regalo. Minsan, sa mas madalas na pagkakataon, sa halip na may bibilhin si nanay o si tatay para sa kanilang sarili, di nila gagawin Ibibigay pa yon sa kanilang mga anak. Para bang isusubo na lang Yan, Yan yung ganyang termino, di ba? Nakakalungkot nga lang, mga abay, na minsan mukhang hindi na-appreciate ng ating mga anak ngayon. Ayun. Sa kabila ng lahat. Oo. Ngayon, pag ganyan, itinatanong mo yun sa sarili mo, why don't they appreciate everything I do for them? Oh, Alam niyo po ba, mga abay, na may mga common mistakes na nagagawa tayo mga magulang na hindi natin alam na mali na pala, which may be causing your child to be unhappy and unmotivated. Ano nga ba ito? Ito na. Una, ayan, makinig, maglista, ihanda ang ballpen at papel. Ayan. Ang gadget. Ang gadget, pwedeng screenshot. Recorder. Yes. Mas madali ang mag-record dito. Sige nga, sabi ko nga ito yung una. Making your children the center of the universe. So, pagkakamali yan. Oo, di ba? Bagamat gusto natin, sa kanya na umiikot yung ating mga buhay. Parang does your family schedule revolve around your children? Their homework, their needs, their activities, their music lessons, their enrichment classes. Naku, hindi na natatapos yung listahan na yan. Totoo. Ganun ba? Usually, lalo na kapag only child. Unfortunately, ito maidagdag lang natin. Pagka ganyan ang treatment ng mga magulang, yung bata, kumbaga sa isinusubo natin, sumusobra na siyang busog, na hindi na niya ma-appreciate na ito pala'y binibigay sa akin, na kung tutusin, wala na siyang ibang gagawin. Kung hindi, malungkot. Di ba? Which is parang nasasakal din. Yun. Oo, kasi parang anong nangyayari kasi, since ginagawa yan ng magulang sa kanya mga anak, ang tendency, sa pananaw ng mga bata, ng mga, Iba. hindi naman nila gano'n naaarok yung nangyayari. Normal. Normal na ibigay sa kanila lahat. Ang nagsana yung mga magulang. Ayun. At ang nagsasuffer, yung mga bata. Yes, in the long run. Eto pa, ang bawat bata ay may practical needs. But when everything revolves around them, they may become self-centered. Ayun. And when they're constantly thinking about themselves, instead of focusing on the needs of others, they are more likely to be unhappy. Hindi pala sila nagiging masaya pag ganun. After all, the people who lead the happiest, most meaningful lives are the ones who concentrate on serving others. Ayun. So allow your kids to experience a family environment where others receive as much attention as they do. So they will benefit from it. Totoo yan di ba? Kasi kapag sabi nga natin, binibigay na sa atin lahat, hindi na natin ma-appreciate. At ang masakit niyan, pag hindi na naibigay sa atin, parang meron ang tendency, para bang, bakit wala? Hindi na ako mahal. Oo, hindi na ako mahal. Na-associate niya probably yung attention or yung material things na pag binigay sa kanya, yun lamang yung uri ng pagmamahal. Tsaka naging dependent na siya sa binibigay mo. Meron pa namang iba pa Totoo. na pwede mo needs. iparamdaman yung pagmamahal mo, hindi lang sa bagay na yun. At nasanay siya, na-receiver lang siya, recipient siya, hindi siya na-train Hindi siya marunong to share, yun. Hindi, ayun. Kaya ngayon, hindi tuloy siya parang naano siya magbigay ngayon. Para kasi isa na akong binibigyan ako At saka, isa pa, yung bata mismo, minsan, mag-uusap kayo, alam mo, mami, yung kanyang friend o yung kalaro ko, kumain lang siya ng burger, tuwan-tuwa na siya. Parang hindi siya nakakakain ng burger. Hindi alam ng bata, hindi alam kasi nung anak mo na hindi lahat All the ng time. bata ay gano'n. May ganong pribileyo. Tama. kinakain. Kaya hindi niya natututunan din na Yung appreciate.
o mag-appreciate at maging mapagbigay sa kapwa. Dahil hindi akala niya gano'n naman. Lahat naman Akala niya yun yung normal. At kung babalikan natin, hindi fault actually lahat ng bata. Kundi sa magulang. So, yan. Kaya yan na, tayo. Ay, lagi nga. Kaya ako naglilista na. Naglilista Mga parents, ito yung mga paalala, constantly telling your children how special they are. You can be anything you Ayan, want to ayan be. na. Oo, para bang, naku, ikaw yan. You did a fantastic job. You're so clever. If you say these kinds of things to your children too often, they may develop a sense of entitlement. Para bang ako lang ito. Ako yan. Ako yata mahusay. Oo, ganun. Ako yata. Overconfident. Tama. Tapos, Over ang naman. eto na, ang magiging ano nila, maiisip nila na ako lang ang magaling. Tapos, magiging Exactly. superiority complex na. Ayan na. They may start thinking to themselves by... Oo, na special sila. Ayan. So, sasabihin nila, so I should be able to achieve success even if I don't try Ayun too na. hard. In short, para bang kahit na hindi na niya gawin yung dapat talagang ginagawa ng isang tao para maging successful, para bang kayang-kaya ko yan. Sumobrang yabang, sumobrang confident, sabi mo nga, at sumobrang palagay na ang lahat ng bagay ay madali lang niya makukuha. At nagkaganon yon dahil sa... Pagpapalaki ng magulang. Kaya ang lahat nagugat sa magulang. Kaya kung ano yung bata, di ba, lumalaki siya. Kaya dapat, di ba? Although Kaya nga ako- raw ang tawag ay magulang. Yes. Tama. Paano ko pinalaki ng magulang? Ano yan sabi mo? Huwag lang magmamagulang, ha? Ako, I believe, dapat generous tayo sa pagbibigay ng compliments sa ating anak. But, be sure na yung mga parents, if you give compliments, these are honest compliments. Hindi yung nakita mo lang na may ganitong bagay na ginawa, exage yung compliment na ibibigay mo. Parang ganun. Kasi kailangan din naman kasi Importante ng yung reward harapan. din sa bata. Pero dapat alam natin anong reward ang ibibigay natin. Explain mo. Baka naman hindi totoo na clever, tapos sabihin mo clever. Yun na nga eh. Yung Kaya- sincere at yung sabihin natin yung makatotohanan, hindi para lang aluin siya Correct. at para lang i-boost yung kanyang ego, pero importante, binibigay natin yung marapat na kung ano yung nararapat, di ba? Dahil nga dyan, this kind of thinking sets children up for misery down the road. Because nothing in life worth achieving ever comes easily. Tatandaan natin yun. Yes. Kung meron mang isang bagay, hindi madaling maabot yun. Pero para doon sa bata, ay madali lang kasi ganun pinalaki ng mga magulang eh. Pinaghihirapan in short ang lahat ng bagay, di ba? So just be sure mga bay, they don't end up thinking they're the greatest things since sabi nga since sliced bread, mga abay. So, yan lang ho ang ilan sa mga gusto naming ipaalala. Ha? Sa inyo, mga abay, na ilang mga pagkakamali, akala natin okay yon, nasabihan natin na hindi talaga marami magulang yung galing-galing mo talaga ang anak mo, husay-husay. Ikaw ang Okay lang yun, pinakamagaling sa actually. lahat. Kung iniintindi yung iba, ikaw yung... Over iba naman yung naiisip na ng bata. Yes. Tayo pala yung nag-i-instill sa isip nila. Oo. Maaaring sabihin natin, talaga na mahusay yung anak ko eh. Pero tingnan din po natin yung pwedeng Hindi, ma-develop. tingnan natin yung nagpalaki doon sa nanay mo. Malamang ganyan din ang problema. Samantala, sinasamantala namin ang pagkakataon na batiin ang kapatid ni Mami Liz na nasa Qatar, si Chacha. Yeah. Ayan! Hi, Raisha Happy Gutierrez! birthday! Happy birthday! Ayan, galing dito sa amin yan. At syempre, binabati na rin natin ang Egeran family. Ayan, kumusta po kayo? Ang Ramos family at doon sa mga bagong nag-like sa Taong Bahay fanpage. Thank you so much. Ako rin makikibati na ako ng happy birthday kay Eileen Cordova ng Sampaloc. Ako naman, happy viewing sa aking hipag ngayon na si Shirley Grace Santos at sa kanyang mga kids. Taga Nueva Vizcaya siya. Yan. At syempre sa lahat na nagbe-birthday, sa lahat na nag-anibersaryo, Happy sa inyong birthday lahat. at Happy na lang kayo. Happy sa inyong lahat. At isa pa, yung mga magulang, no, naalala ko lang, kung halimbawang, wag na. Sa susunod na. Oo, para wag mabitin. Oo. Si Ags the third, si Junjun Apolensya, nag-birthday yesterday. Belated happy birthday. Speaking of magulang, hello ba sa daddy ko at saka sa mami ko. I love you both. Daddy Edward, I miss you. Okay, so again, ang bilis-bilis ng oras, lalo pag maganda yung ating pinag-uusapan. Right after Taong Bahay, huwag niyong kalimutan panoorin ang AC Shop. Pwede niyo silang tawagan, lalo na yung mga pampaputi. Doon sa mga uneven, nakakatuwa, no? 551-3333 at tawagan o puntahan sila sa kanilang website na myecshopmall.com.
At yun na nga, right after po ng ating program. Thank you for keeping us company. Ito si Abay Julie Fernando. Ako naman po si Mami Mabel Cruz. Ito po si Mami Claire Cuenca. Abay Maylin Mariano Rivera, be happy, be healthy, be beautiful. Lahat kami nagsasabi ng We are one with 25!